kamo'y aming tutupdin. Kapag ngayoy napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng miti niya kalooban. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanmay di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayoy natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham na mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-5 linggo ng ating 40 araw na paghahanda at papalapit na po ng papalapit at painit din ng painit ang ulo ng mga nakakausap ni Jesus. No, kung kahapon, sinabi ni Jesus na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. At ito'y hindi rin natanggap nitong mga kausap ni Jesus sa mga Hudyo dahil para sa kanila, hindi sila alipin, kundi sila ay malaya. Pero ang pinaparating nga ni Jesus na sila po ay hindi pa malaya hanggat hindi nila tinatanggap ang katotohanan. At ang katotohanan ito ay ang mga ipinapahayag din ni Jesus at mismong si Jesus ang katotohanan. Kaya't ngayon, sinabi muli ni Jesus sa kanyang mga kausap na hanggat hindi tayo namumuhay sa kanyang aral, hindi tayo magkakaroon ng buhay o kailan may di makararanas ng kamatayan. At ito lagi yung pangako ng Panginoon na ipinapahayag ni Jesus na buhay na walang hanggan. Hindi lang basta buhay, kundi buhay na walang hanggan. At dito talagang nagnit-ngit na sa galit itong mga kausap ni Jesus kung kaya't umabot sa punto na sila ay dumampot na ng bato para batuhin si Jesus.
Kung maalala nyo po, laging kapag mayroong malaking kasalanan na nahuli ang isang tao, pinapatay ito sa pamamagitan ng parusang pagbato ng buong bayan o ng buong komunidad hanggang sa mawala. Pero si Jesus, sabi dito, ay nagtago at lumabas ng templo. Kaya isa po sa mga basihan din natin, no, na bakit tinatakluban natin ang mga imahin sa loob ng simbahan o sa panahong ito, dahil nga magtatago na si Jesus. Hindi dahil siya ay naduduwag, hindi dahil siya ay natatakot, kundi sinasabi nga pong hindi pa oras para siya ay dakpin, hindi pa oras para siya ay pahirapan. Darating ang araw, at sa mga susunod na araw, kusa niyang ibibigay ang kanyang sarili. Pero tingnan po natin, no, yung atin pong magandang mapagnilayan. Kapag meron bang nagsasabi ng katotohanan sa atin, ano ba ang nagiging reaksyon natin? Mahirap kasi yung pag parang sinasampal tayo ng katotohanan, no, ipinamumuka sa atin yung katotohanan, minsan ang reaksyon natin ay magkubli, maitago. No? Kasi ayaw nga natin mabisto, ayaw natin malantad kung ano yung katotohanan sa atin. Kung hindi man tayo nagtatago, kadalasan ay binabalikan natin ito. Yung bang tinatapalan pa natin ng masigit pang kasinungalingan para hindi lang mapalitaw ang katotohanan. Gagamit tayo ng ibang mga pamamaraan, pwedeng paninira sa nagsasabi ng katotohanan o gagawa tayo ng ibang kwento para matabunan kung ano talaga ang totoo. So, nasaan ba yung ating nagiging pag-uugali? Ano yung at paano tayo nagre-react kapag mayroong nagsasabi ng katotohanan sa atin? Sabi nga, masakit marinig ang katotohanan, pero kailangan natin harapin. Kailangan natin matutunan paano mag-handle ng katotohanan tungkol sa atin. Kasi yun, sabi nga ni Kristo, no, yun lang talaga ang magpapalaya sa atin. Mahirap kung kikimkimin natin at patuloy nating itatago ang mga tungkol sa mga bagay-bagay sa atin. Damdamin natin, no, isusuppress natin. Hindi tayo talaga magiging malaya dito. At tandaan natin mabuti, ang mga gagawin ni Jesus sa mga susunod pang mga araw ay para sa ating kalayaan, para sa ating kaligtasan. Pero nawa, mas piliin po natin. No? Gaya ng nasabi ko, masakit man marinig ang katotohanan, pero ito ang dapat nating harapin at tanggapin. Pero sana po katulad ni Kristo, huwag din tayong matakot magsabi ng katotohanan. O pwedeng iwanan ka, pwedeng layuan ka, pero at least naiparating mo, nasabi mo kung ano ang totoo. Amen?